Sa iba pang mga balita, agad umano trabaho si Senador Juan Ponce Enrile matapos makapagpiyansa sa mga kasong kinakaharap nito kaugnay ng PDAP scam. Ayon sa abogado ni Enrile na si Attorney Eliazar Reyes, babalik sa Senado sa Lunes ang kanyang kliyente matapos ang ilang araw na pahinga. Dagdag pa ni Reyes, nasa maayos ring kalagayan ang kalusugan ng senador at sinabi umano nitong magtatrabaho siya habang siya ay nabubuhay. Kahapon ay nagbayad ng 1.45 million pesos na piyansa si Enrile para sa kaso nitong plunder at graft. Samantala, sariling opinyon ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen ukol sa pagpabor ng katastasang hukuman sa pagpiyansa ni Senador Juan Ponce Enrile. Usap-usapan umano ngayon sa mga korte sa bansa. Alamin natin ang detalye ng balita mula sa aming kasamang si Joseph Parafina, live via phone patch. Maraming salamat. Usap-usapan nga lamang sa Korte Suprema kundi sa iba't ibang panig ng mga korte sa bansa ang pagpaparamdam ni Associate Justice Marvic Leonen ng kanyang pagkontra o sa kanyang tinatawag na dissenting opinion laban sa kanyang mga kasama sa Supreme Court's majority decision na nagpapahintulot kay Senador Juan Ponce Enrile na makapaglagak ng piyansa habang dinidinig ang kasong plunder laban dito. Para kay Justice Leonen, magdudulot ng maling precedent ang desisyon ng kanyang mga kasama. Ngayon lang niya nagkaroon ng ganoon na ground na for humanitarian reason ang pinagbabasihan sa kaso. Lumalabas na para lamang sa isang 91 o 91 years old na senador ang desisyon. Kaya dahil diyan asahan na ika ang pagpahapa ng mga sa korte ng katulad ng mga rason sa mga may edad ng naharap naman sa mga kaso ng katiwalian. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina. Maraming salamat sa iyo, Joseph. Sa ibang balita, pinangunahan naman ni Pangulong Aquino ang ika-45 anibersaryo ng Presidential Management Staff o ng PMS na ginanap sa PICC. May tema na Sustaining the Tradition of Excellence in Public Service. Ipinagkaloob sa okasyon ni PMS Secretary Julia Abad sa Pangulo ang SONA Technical Reports mula 2011 hanggang 2015 at ang Directory of Government Acronyms o ng acronyms. Yan ang ulat na tinutukan ni Rocky Ignacio. Kinilala ni Pangulo Aquino ang Presidential Management Staff o PMS bilang mahusay na partner sa transformasyon at pagpapairal ng tuwid na pamamahala sa bansa. Sa kanyang pagsasalita sa ika-45 anibersaryo ng PMS sa PICC, pinapurihan sila ng Pangulo para sa epektibong trabaho sa pagbibigay ng tamang impormasyon, partikular sa panahon ng kalamidad at kailangan. Panahon pa ng aking ina, kilala na po ang Presidential Management Staff. Kapag sinabing PMS, ang aasahan mo ay mabilis, epektibo at episyenteng trabaho. Kapag may kailangan impormasyon ng aking ina, handa ang PMS na ibigay agad ang tama at napapanahong datos. Kapag may kailangan i-follow up na direktiba sa mga ahensya ng pamahalaan, PMS din ang kanyang maasahan. PMS nga ang nagmistulang mata at tenga ng aking ina para malaman ang mga problema at matutukan ang implementasyon ng mga solusyon. Binigyan din ng Pangulo na nakabatay rin sa trabaho ng PMS ang wastong impormasyon sa mga pangunahing agenda ng gobyerno kabilang na ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga residente na nakatira sa disaster-prone areas. Malayo niya ito sa ibang politiko na nagtutungo lamang sa apektadong lugar para sa tinatawag na photo opportunity. Di naman po tayo tulad ng ilang politiko na mag-aabot lang ng ilang supot ng goods para magpa-photo at pagkatapos ay di na muling makikita. Ang interest ko po, at palagi ko interest natin lahat, mag-build back better. Pigilang maulit ang ganong uri ng trahedya at maabot ang mga kababayan natin ng tunay na nangangailangan ng kalinga ng Estado. At dahil sa mahusay na trabaho, inanunsyo ng Pangulo ang magandang balita, ang dagdag sa milestone anniversary bonus. Tumatanggap ang PMS ng 3,000 pisong mandatory anniversary bonus kada 5 taon. Kada taon naman sa aking palagay, talagang tumataas ang kalidad ng inyong trabaho. Kaya nga, di na ako nagdalawang isip na aprobahan ang inyong dagdag na milestone anniversary bonus. Yung pala kaya kay serious kanina. Bukod sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa Pangulo, ang PMS din ang nangangasiwa sa courtesy calls at presidential engagement. Dahil dito, hinikayat ng Pangulo ang PMS sa pag-ibayuhin pa ang trabaho para tiyakin na maisali ng mas maayos na tanggapan sa susunod na liderato. Sa paggawa ko ng desisyon, talagang naging kabalikat ko kayong lahat.
Kaya naman sa inyong anibersaryo, tanggapin ninyo ang personal kong pasasalamat para sa profesionalismo at matibay na suporta na tatak ng Presidential Management Staff. Salamat na rin sa inaasahan kong uunlad pang serbisyo nyo mula sa araw na ito at sa mga darating pa araw. Tiwala nga ako, ang ipapamana natin PMS sa susunod na administrasyon ay magiging huwaran ng sipag, husay at integridad. Ang panawagan ko sa bawat isa sa inyo, ipamana sa inyo mabuting prinsipyong ito, hindi lang sa loob ng inyong ahensya, kundi maging sa pakikipagkapwa-tao. Himukin pa ninyo ang iba na makiisa sa agenda na epektibo, bukas at tuwid na paglilingkod. May tema ang anibersaryo na Sustaining the Tradition of Excellence in Public Service, ipinagkaloob na rin sa Pangulo ni PMS Chief Secretary Julia Abad ang State of the Nation Address Technical Reports itong 2011 hanggang 2015, pati na rin ang Directory of Government Acronyms. Formal na rin pinabot ni Abad ang pasasalamat sa Pangulo para makabilang sa paghatid serbisyo sa tao sa ilalim ng matapat at matuwid na pamamahala. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.